Bakit ako nanalo? Without the money and effective machinery. And I would say, Panginoong Diyos yan. God gave it to me. Ang Diyos ang tinukoy ni Pangulong Duterte noong 2016 na dahilan daw ng kanyang pagkapanalo bilang Pangulo. Pero nitong Biyernes lang, ang Diyos din ang kanyang binatiko sa isang talumpati sa Davao City. Who is this stupid God? Stupid o talaga itong kung ganun. You created something perfect and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Sa kanyang speech sa pagbubukas ng 2018 National ICT Summit, sinabi ng Pangulo na malungkot daw ang Diyos kaya nilikha niya ang mundo. Pero bakit daw gagawa ang Diyos ng isang bagay na perpekto at pagkatapos ay hahanap siya mismo ng pagkakataon para sirain ito? May pinuna rin ang Pangulo tungkol sa turo ng simbahan. Hindi rin daw niya matanggap kung bakit may original sin ang lahat, kahit sanggol pa lang. Very stupid proposition. Ano kasalanan? Original sin, tapos i-baptize ka. Basain pa yung ulo mo ng tubig. Wala yung pare. Naniniwala raw siya sa isang universal mind. Pero I believe there is a universal mind. But to what extent is the influence of that? I have this faith and abiding thing about. Pero yung religion, maniwala kayo niya. Ang pinaka-protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Andiyan na po ang klase, ang basic example niyan is si Michael Yang at si Alan Lim. Si Michael Yang ang tumangkap ng 2 container van na naglalaman ng mga chemicals na ginamit sa paggawa ng shabu doon sa Domoy. Kaya na-discover yung shabu na yan sa magnetic linker sa MICP dahil sa informasyon ibinigay ko sa kanila. Saan nagagaling ang droga? Chinese ang sindikato. Ang production nila is Myanmar dahil nakakagulo sa Myanmar, maraming laboratory doon. Ang nagbibigay ng order kung paano i-distribute kung saan sa bansa is ang Chinese drug syndicate na nakabase sa China. Si Michael Yang ang gatekeeper ng droga. Actually nga sinasabi ni Chief PNP Albayalde, bakit daw hindi ko inimbestigahan? Paano mo maiimbestigahan ng isang appointed presidential advisor on economic affairs na may mga security ng mga PSG? Paano ka magkukonduct ng surveillance sa isang tao na protected sa itaas? Ang nagprotekta sa kanila, Michael Yang sa Alan Lim, ay itong si Chief PNP Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Director General Aquino, Director General Villanueva, si Bongo, si Presidente Duterte. Ganito mag-isip yung mga DDS. Kapag nagigisimpatsa ka sa mga biktima ng EJK, it's either 1, addict ka, 2, pinoprotektahan mo yung mga addict, or 3, kampi ka dun sa isa. Wala po ba kayong kakayahang tumanggap ng dalawang katotohanan at the same time? Pinag-uusapan po natin dito yung mga biktima ng EJK. Pero hindi po ibig sabihin nun na wala po kaming pake sa mga biniktima ng mga adik. Ang mga nabiktima sa EJK na inosente na nadamay sa war on drugs ay equally as distasteful sa mga taong nabiktima ng mga adik. Yung naratibong nilalaro ninyo na porke humihingi kami ng hustisya para sa mga taong nabiktima ng EJK, na mga taong nadamay, mga bata, mga sanggol, mga taong walang kaalam-alam sa droga. Akala ninyo, pinoprotektahan namin yung mga addict talaga. At isa pa sa mga pinaka nakaka-insulto na bagay na narinig ko ay porke humihingi ako ng hustisya para sa mga taong nabiktima ng EJK, bigla, tropa ko yung isa. Let me be perfectly clear that I dislike them both with a passion. Silang dalawa. Buksan po sana natin yung kaisipan natin at huwag tayong tamad mag-isip. Magya pinakatangang mga nilalang at bugok dito sa Pilipinas na nakilala ko. Alam nyo ba kung sino? Ang mga DDS supporters at mga alipores ni Digong. Pagkatapos niyong tawaging bangag, weak leader, yurakan at lapastanganin si Pangulong Marcos Jr., ini-expect nyo na dapat pinigilan niya ang pag-aresto ng ICC kay Digong? Mga hunghang talaga kayo mga didasebak. Mahiya naman kayo sa mga pagmumukha nyo. Mga bugok na talaga kayo. Kahit sino di matutuwa, baka nga sabihin pa niya, be, buti nga sa'yo. Kaya tama lang na di nakialam ang Pangulo.
para mapagtanto ninyo ang mga kabugukan ninyo. Ngayon iyakan kayong lahat. Peace out!